Palaging nagpo-post ang kabit ni Papa na nagpaparinig na kesyo dalawin daw namin si Papa. Wala na raw silang makain at siya pa yung kumakayod. Na ayaw na raw niyang mag-alaga kasi nga raw pagod na siya. Grade 2 pa lang ako ay broken family na ako. Dinala ni Papa yung kabit niya sa bahay habang nasa abroad si Mama ko. Nag-surprise ng uwi si Mama. Kaya naabutan sila sa bahay at pinalaya silang dalawa ni Mama ko. Na kahit na nga maulan ng araw na yun, natandang-tanda ko pa ang lahat ng sinabi sa akin ni Papa. At ang sabi niya bago umalis, "Alis na ako anak, babalikan kita dito at kukunin." Pero hindi ako pumayag dahil sa chocolate na bigay sa akin ni Mama. Tapos habang lumalaki ako ay pumupunta ako sa kanilang bahay. Na kahit na nga naririnig ko pa na chinichismis ng kabit si Mama, hindi ko na lang inisip yung mga panahong yon na kahit na ngarinig kong lahat ang chinichismis ng kabit ni Papa. Grade 2 ako nang mangyari lahat yon at ngayon nga ay graduate na ako ng college. At kakapasa ko lang sa LET. Hindi biro ang pinagdaanan ko during review kasi nga nagtututor ako. Tapos nagre-review at the same time. At nung mga panahong yon ay biglang inatake si Papa at nagka-mild stroke. Na ang naging routine ko ng mga panahong yon ay tutor, review center at hospital. Hindi na rin ako makauwi sa bahay namin na minsan ay nasa hospital na rin ako natutulog. At minsan naman ay doon ako inaabot sa tutorial. Hanggang sa hindi nagtagal nakalabas na rin si Papa ng hospital. Pumupunta ako sa kanila kasi nagpapadala naman yung mga kapatid ni Papa. Pambili ng gatas at bigas at yun yung mga dala ko. Pero hindi na rin ako nakabalik dahil nahihiya na ako kasi wala akong dala para sa kanila. At wala pa kasi akong trabaho sa ngayon. Hanggang sa nalaman ko nagpo-post pala sa Facebook ang kabit ni Papa. Na ang sabi niya wala raw siyang makain at siya pa raw yung kumakayod. At kung ano-ano pa. Hindi naman namin alam na ganyan pala yung pinopost niya. Na kasi binala kami ng kabit ni Papa. May nagsend lang ng screenshot sa amin at ngayon nga ay magulo yung utak ko. Kasi ang sitwasyon ko ngayon ay humihingi pa rin ako ng pera pang gastos kay Mama para sa training, oath-taking at kung ano-ano pa. Isang araw ay tumawag sa akin yung kapatid ng Papa ko na pinapakuhan na raw ng kabit si Papa kasi ayaw na daw niya mag-alaga kasi nga raw pagod na siya. Hindi ko alam paano ako makakasimula at sino mag-aalaga kay Papa. Nahihiya akong pabayaan yung Papa ko sa mga kapatid niya at sila mag-alaga ng lola ko. Na hindi na rin kasi makalakad si Papa kahit na nga ang dumi niya kailangan pang 2 tao para malinisan. Grabe yung ugali ng Papa ko dati na kahit na nga nasisira yung pamilya namin, hindi ako nagtanim ng sama ng loob kasi nga Papa ko yun eh. Na kahit na nga sa kabit niya okay lang din yung pakikitungo ko. Mamilin magulo ngayon ang utak ko na kahit na nga yung pagkwento ko. At sana nagigets nyo ko. Letter sender, Ara. Hayaan mo na lang mamatay yung Papa mo sa kabit niya. Na kasi labas na rin naman doon ang ina mo. Pupwede mong tulungan ng tatay mo kung gusto mo pero wag mong obligahin ang ina mo. At ang kabit, wala siyang karapatang magreklamo. Na nasira yung pamilya nyo kasi nga kinabit niya yung tatay mo. So ang siste sa sarap halabira at sa hirap atungal baka. Deserve nila yan at itatak mo yan sa isip mo. Na ngayon na wala ng silbi yung tatay mo gusto ng takasan ni kabit ang karma. Na naaawa ka sa kanila sa ina mo hindi. Matindi yung sakit na dinanas ng ina mo na imagine mismong bahay nyo pa nagwalwal. Ngayon na kumatok yung karma, lasapin nila yung karma. Walang aayaw, ano sila bali? At hindi dapat nagugulo yung utak mo sa pagdidesisyon. Mag-focus ka sa sarili mo kasi nagsasakripisyo yung nanay mo para maging matalino ka sa pagdidesisyon mo sa buhay. Pinili ng tatay mo ang kabit niya. O edi mamatay siya sa piling ng kabit niya.